Kagamitan. May tawag si Mama. Tawag mula kay Mama. Mahal kong anak. Ngayon ang iyong ikapitong kaarawan. Bumili ako ng iyong paboritong Barbie na manika. Mahal na mahal kita, Mama. Mama, kailan ka babalik? Huwag kang mag-alala. Malapit na akong makauwi. Ingat ka, Mama. Hindi na makapaghintay si Fan-Fan na makita ka. Huwag kang mag-alala, anak. Maging mabait ka lang sa bahay. Hintayin si Mama. CJ. Itaas mo ng mataas. Pagbalik ni Mama, makakasama si Van-Van. Para sa kaarawan. Lalabas ako. Susunduin si Mama. Bibigyan ko siya ng isang malaking sorpresa. Nakausli. Ituwid mo. Ituwid mo. Tama. Mahal ko. Minamahal kong mahal ko. Sasakyan niya ni Nanay. 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 Mama. Mama. Radyo, media, control ng aircon, nabigasyon, telepono. Asawa. Nabangga ko ang tao. Ano? Nabangga mo ang tao. Kamusta ang kalagayan ng kabilang partido? May buhay pa ba siya? Isang bata ang nabangga ko. Nakita kong gumagalaw siya. Hindi pwede. Kailangan kong bumaba at tingnan. Huwag. Huwag na huwag. Asawa ko. Huwag kang bababa ng sasakyan. Balik ka. Hindi siya natapakan. Tapakan. Hindi siya natapakan. Makinig ka sa akin. Ang mga taong mababa ang kalagayan. Ang pinakagusto ko ay ang panggigipit. Kung malaman niya ang numero ng telepono ng radyo, ang tatamaan siya. Ito ay mula sa aming main group. Gusto niyang manatili sa amin magpakailanman. Para maging isang leech, parang vampira. Mas mabuti pang diretso na lang siyang masaktan. Isang beses lang at tapos na. Walang balikan. Asawa. Tama ba talaga ito? Huwag kang mag-alala. Hindi mo na kailangang makialam. Ang abogado ng kumpanya, ang makikipagkita sa kanilang mga pamilya, kung hindi sila magpirma ng kasunduan. Marami pa akong paraan para mapahamak sila. Tandaan mo, ikaw ang may bahay ng isang malaking kumpanya. Mas mahalaga ang buhay mo kaysa sa kanila. Rob, kasalanan mo ito kung bakit ka napunta sa ganyang sitwasyon. Nanay, masakit. Sana ikaw na lang ang may kasalanan na bumangga sa kotse ko. Sige, hatid kita. Huminto ka. Bumangga ka sa tao. Bumangga ka sa tao. Bakit ka pa nagmamaneho? Huminto ka agad. Huminto ka. Ikaw, anong ginagawa mo? Huminto ka na. Wala bang tao? May nangyaring aksidente at krimen dito. Huminto ka na. Nakabanga ka ng tao. Isang grupo ng mga tao na mahilig makialam. Tama ba? Kung ganoon, alisin niyo silang lahat. Bumangga. Magpreno ka agad. Magpreno. Bilisan. Bilisan. Ilagay mo muna ang bata sa sasakyan. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Mama. Mama, nasaktan ka ba? Nasaktan ka ba? Baba. Ikaw. Kayang-kaya mo bang bayaran ang mga high heels ko? Buhay ng tao ang nakataya. Nag-iintindi ka pa ba ng basag mong high heels? Nabangga mo ang tao. Alam mo ba yon? Ano ngayon? Hindi ba't isang buhay lang naman yan? Ako. Kaya kong bayaran ang kapalit. May pulso pa siya. May pulso pa siya. Mabilis. Tawagan na natin ang ambulansya. May pag-asa pang mabuhay ang bata. Dali. CJ. Anong ginagawa mo? Sino ang nag-utos sa'yo na tumawag ng ambulansya? Per, pahiram ng telepono mo. Bilisan mo. Bilisan mo. Bakit mo binato ang telepono ko? Alam mo ba ang ginagawa mo? Alam ko, syempre. Anong ginagawa ko? Sasabihin ko sa iyo, mas mabuti pang maging tapat ka. Maghintay ka lang dito. Kung hindi, kung manghihiram ka ng cellphone, sisirain ko ang cellphone mo. Anong problema mo? Bangga ka na, sisirain mo pa ang cellphone ng iba. Ano bang sinasabi mo? Kayo ang mga taong tinutukoy ko. Wala kayong magawa sa buhay ninyo. Mga tamad. Busog na kayo, ano? Ang mga sampal na ito, hindi ko naiintindihin pa. Pero buhay ang nakataya, yung bata, buhay at kamatayan ang nakataya. Isang segundo pang naagapan. Mas malaki ang pag-asa ng buhay. Ibigay mo ang iyong telepono. Bilisan. Gusto mo ng telepono, tama? Gusto mo ba ng telepono?
sasabihin ko sa inyo. At kayo pa, sino sa inyo ang mangangahas tumawag ng ambulansya? Huwag ninyong sisihin kung magiging bastos ako sa inyo. Nakabangga na nga ng tao, ang tapang pa rin. Talagang walang pakialam sa batas. Ang babaeng ito, ang ganda ng pananamit. Ang sama naman pala ng ugali. Ikaw, babae kang may pusong mabagsik. Kung hindi kita bibigyan ng aral ngayon, walang katarungan. Anong ginagawa mo? Kayo mga tao, gusto niyo bang mag-alsa? Sabihin ko sa inyo, asawa ko. Pero ang presidente ng main group. Kung galawin niyo man ang kahit isang buhok ko, maniwala kayo, ipapagawa ko sa asawa ko. Nagawing wala kayo. Hoy, asawa, hinihila ko ng mga tao. Gusto pa nila akong saktan. Ano? Ang mga taong iyan ay talagang matapang. Papunta na ako ngayon. Parating na rin ang asawa ko. Wala ni isa sa inyo ang makakatakas. Parating na ang asawa ko. Agad. Wala ni isa sa inyo ang makakatakas. Grupo ng mga Ming. Ang mayamang si Ming, ang pinakamayaman sa Jinghai. Kaya naman pala ang tapang-tapang ng babaeng ito sa kanyang mga ginagawa. Dahil pala siya ay ang may bahay ng anak ng Pangulo ng Mingxi Group. Ano naman kung ganun? Iyan ba ang dahilan mo? Para mang api at pumatay ng tao. Itong mga mayayamang tao na ito, gustong gawing wala tayo. Isang iglap lang yon. Hindi natin kaya makipag-away sa kanila. Tama ka sa sinabi mong iyon. Gagawin ko kayong wala, parang pisilin ko lang ang isang. Kasing simple ng mga langgam, sasabihin ko sa inyo, malapit na dumating ang asawa ko. Ngayon, siya, kailangan niyang wala. Kung sino mang magtangkang iligtas siya, iyon ay laban sa amin. Ang Mengshi Group ang kaaway. Isang grupo ng mga cute na bata. Tumigil na kayo sa pag-aaway, tawagan na natin ang taxi. Ang bata, malapit na siyang mamatay. Tawagan mo ako. Alisin mo ang maruming kamay mo. Ano ba ang iniisip mo? Tawagan mo ako. Bilisan mo. Ang pagliligtas ng buhay ang mahalaga. Ibigay mo sa akin. Ibigay mo sa akin ang telepono. Ang cake ko. Ang cute mo naman. Huwag mong sirain. Ang regalo na binili ko para sa anak kong babae. Mama. Anong ginagawa mo? Huwag mo nang ituloy. Di ba't cake at laruan lang yan? Pwede bang ikumpara sa buhay ng bata? Isipin mo ang sarili mo. Kung ang anak mo ang nabangga, magagawa mo pa bang maging ganito kalupi? Ikaw, maliit na cute. Maglalakas loob ka bang sumpasumpain ang aking mahal na anak na babae? Ang anak mong walang kwenta. Nabangga na siya. Karapat dapat lang. Ikaw at ang anak nyo, ang buhay ng mga maliliit na ito. Huwag mong ikumpara sa anak ko. Kahit sa buhok man lang niya. Kahit sa laruan pa ng anak ko. Wala itong panama. Wala pa akong nakitang taong kasing sama mo. Ng puso. Kung malalaman ito ng anak mo, may ganitong klaseng ina ka, siguradong ikahihiya kita. Huwag kang magmalaki, tapos magsasabi ka pa sa akin. Tingnan mo, hindi ko ba punitin ang bibig mo? Walang kaluluwa. Walang pag-asa. Pinapayuhan kita ng mabuti. Hindi mo pa rin naiintindihan. Kung ganoon, wala na akong kailangang sabihin pa sa'yo. Anong balak mo? Sino ang maglalakas loob galawin ang asawa ko? Sino ang maglalakas loob galawin siya? Han, dumating ka na. Ito ang maliit na cute na ito, ang sumira, ng birthday gift at cake, na inihanda ko para sa aking mahal na anak na babae. Huwag mong palampasin. Ang gantihan siya. Huwag mag-alala, Boss May. Matapos mabangga ng iyong asawa ang tao, sinubukan pa niyang saktan ulit ito. Sobrang sama ng ginawa niya. Gusto ko sana, bilang isang kilalang negosyante sa Jinghai, mas naiintindihan mo ang sitwasyon kaysa sa iyong asawa. Ngayon ang mga anak, lubhang delikado ang sitwasyon. Kailangan agad dalhin sa ospital. Nga, si Ginoo Meng ay isa sa pinakamalaking negosyante sa Jinghai. Hindi siya katulad ng babaeng iyon, na walang puso at malasakit. Matigas ang puso. Naalala ko, nakita ko rin siya sa telebisyon, na nagbigay ng donasyon sa bahay ampunan. Mukhang isa siyang mapagmahal at mabuting tao sa mga bata. Paano niya naman hahayaang papariwara ang buhay ng mga bata? Huwag na muna nating isipin yan. Ang mahalaga ay ang pagliligtas ng buhay. Malapit nang mawala ang bata. Kayo, anong ginagawa ninyo? Jimeng, anong ibig mong sabihin? Huwag mong akalain na hindi ko alam. Nagpapakita ka ng awa. Para saan? Gusto mo lang ng pera, di ba? Hindi naman ako ganun. Hindi ako yung tipo na hindi magbibigay. Ito ay 1 milyon. Bibilhin ko ang buhay ng anak mo. Wala kaming pakialam sa pera mo. Ang gusto lang namin ay mailigtas siya. Paano? Bihira ba? Ang anak mo walang halaga ang buhay. 1 milyon ito. Maghahanap buhay kayo buong buhay. Pero hindi ninyo ito makakamtan. Sabihin mo kung hawak ninyo ang perang ito. Ano ang gusto ninyong gawin? Kayo na ang bahala. Ikaw, huwag kang maging ganit. Hindi pera-pera lang ang usapan dito. Isang buhay ito. At saka ang batang ito. Hindi naman atin. Ikaw.
Wala namang tawag na ambulansya. Dagat AE6. Dagat AE6. Negatibo. Maganda. Dali-dali. Nasaan ang mga sugatan? Ito. Nandoon ang mga sugatang tao. Dumating na kayo, ang saya. May pag-asa na ang bata. Pakiusap, pakiusap. Pakitingnan na ang bata. Anong ginagawa ninyo? Nakapagpaligoy-ligoy kayo at nawalan tayo ng oras. Kung magdulot pa kayo ng mga kaswalti, pero kailangang sumunod sa batas ng Daxia. Hello. Ang pangalan ko ay Meng Ziji. Ang Director Liu ng inyong emergency center. Ay matalik kong kaibigan. Boss Meng. May mga tao dito na kailangang isalba. Pakiusog naman po. Ano po ba yung ginagawa ninyo? Director Meng, ano pong ibig ninyong sabihin? Bumalik na po kayong lahat. Ako po at ang inyong ospital ay nagkausap na po. Gawin ninyo ang sinasabi ko. Kung hindi, mawawalan kayo lahat ng trabaho. Ang bansang ito. May isang bata ngayon na may bali ang 2 binti at may pagdurugo sa ulo at dibdib. Napakagrabe ng sitwasyon. Kailangan agad na magamot. Ako ay isang doktor mula sa ospital ng lungsod. Maaari kong panagutan ang aking mga sinabi. Pakiusap, tulungan ninyo ang bata. Iligtas ninyo ang bata. Ikaw, anong kwalipikasyong medikal mo? Wala na ngayon. Ikaw. Hayop. Ang mga katulad mong tao, hindi karapat-dapat maging ina. Kanina hindi mo ba gusto akong saktan? Tulad mo, maliit na cute. Kapag sinabi kong magkaanak ka, kailangan mong magkaanak. Kapag sinabi kong wala ka, wala ka. Gusto mong iligtas siya, magmakaawa ka sa akin. Baka sakaling matuwa ako, at baka payagan kita. Ako, isang matatag na lalaki. Lumuhod sa langit, lumuhod sa lupa, lumuhod sa magulang. Huwag mong gawing dahilan para lumuhod ako sa'yo, isang malademonyong tao, na may pusong malupit, walang awa, walang hiya. Kung ganun, tignan mo lang, habang unti-unti siyang nawawala, tandaan mo. Ikaw, ang tunay na may kasalanan, sa pagkasira ng buhay ng batang iyon. Luhod ako. Magluhod ako para sa'yo, okay na ba? Pakiusap na. Pahintulutan mong iligtas nila ang bata. Pakiusap, ipailigtas ninyo ang mga bata. Hindi sapat ang pagluhod mo lang. Gusto kong siya, at pati sila. Lahat kayo, lumuhod kayo, magpakumbaba kayo at humingi ng tawad. Hindi ba't mahilig kayong magpanggap na marangal? Mahilig kayong maging mabuti. CJ, gusto ko ngang makita kung gaano ninyo pa gusto iligtas ang batang yun. Mga kaibigan, teka, kakachip ko lang. 3 minuto lang. Kung mapapalampas ito, mahalagang oras, wala nang pag-asa ang bata. Pakiusap na po. Pakiusap, tulungan ninyo ang bata. Tulungan ninyo ang bata. Sige po. Luhod ako. Lahat tayo ay mga magulang. Lahat naman sila ay may kanya-kanyang anak. Ilagay mo ang sarili mo sa posisyon ko. Kung anak ko iyon, ituturing ko na lang na pagpapala para sa anak ko iyon. Maglulud ako. Paano? Ayaw mo bang iligtas ang bata? Hindi ba't mas mahalaga pa ang iyong dangal at kahihiyan kaysa sa buhay ng batang iyon? Mas mahalaga ba? Gawin mo na lang ito para sa bata. Sige. Luhod ako. Kanina ka pa't matigas, hindi ba? Bakit ngayon nakaluhod ka na? Magmakaawa ka sa akin. Ang masunuring ito, parang isang cute na bata. Nakaluhod na kami. Panahon na para tuparin ninyo ang inyong pangako. Iligtas na ninyo sila agad. Wala na tayong oras. Pinakamagandang oras para sa pagliligtas. Wala nang 1 minuto. Hawakan mo siya. Ikaw, anong ginagawa mo? Nakatalo na kami. Hindi ba kayo tutulong? Gusto mo bang? Anong gusto mo sa amin? Kayo mga cute na bata. Para lang kayong pampalipas oras namin mga may kaya. Pinaglalaruan ko lang naman kayo. Anong masama? Honey, sabi ko ba tama ako? Oo, tama. At saka, hindi ko rin kayo hihirapan. Ang gusto lang naman ninyo ay pera, di ba? Pag namatay na ang bata, kukunin ninyo ang pera, tapos umalis na kayo. 1 milyon yan. Kayo mga cute, habang buhay, wala pa akong nakitang ganito karaming pera. Iligtas ninyo ang bata, para na rin sa inyo yun, kita ninyo. Napakasam ninyo. Or, kayo'y mga walang hiya, iyon ay isang buhay na tao. Kakasimula pa lang ng buhay niya. At bibilhin ninyo lang ng pera. Ganyang salita. Kayo pa ang nagsasabi niyan?
Masyadong mapang-api. Mayaman lang kayo, akala ninyo ay maari na ninyong gawin ang lahat. Hindi ko na kaya. Lalaban na tayo sa kanila. Pigilan ninyo sila. Asawa ko, lumuhod ka ng kaunti. Magkaiba ang ating posisyon. Sa kanila. Mag-ingat baka kamasaktan nila. Bata, huwag kang mag-alala. Ililigtas kita. Ililigtas kita. Tawag ng tulong. Malapit nang mawalan ng malay ang bata. Bata, kung may sisihin, sisihin mo na lang na ipinanganak ka sa pinakamababang kalagayan. Hindi na kayang iligtas ng nanay mo ngayon. Bata, nanay, ang lamig-lamig ko. Tiisin mo pa sandali. Sige na ba? Tumawag kayo ng tulong. Sagipin niyo ang bata. Bilisan niyo. Anak, nawawala si Fanfan. Nanay, huwag kayong mag-alala. Babalik din kami agad. Hindi namin makita si Fanfan. Hindi asawa ko. Paano naman nangyari iyon? Kanina pa si Fanfan. Bumalik ka pa sa pagtawag sa akin. Huwag kang mag-alala. Tatawagan ko lang. Magandang araw. Ang telepono na tinawagan mo ay patay na. Honey, patay na. Sigurado akong ang anak ang gumawa nito habang magulo. Tumakbo para maglaro. Huwag kang mag-alala. Siguradong makikita mo rin. Tara na, tara na. Bata, ikaw. Tingnan mo kayo, kayong mga tao. Bakit pa kayo umiiyak? Ang batang iyon, ganito na ang kalagayan. Tiyak na hindi na mabubuhay. Pinapayuhan ko kayo. Mas mabuti pang huwag niyong gastusin ang pera. Sa ospital na ito, mas mainam pang ibigay niyo sa bata. Isang magandang, ayos na, magtulungan kayo, para ayusin ang mga pangangailangan ng bata. Kami naman, babalik para sa aming mahal na anak na babae, para sa kanyang kaarawan. Magsialis na tayo. Kayo, tumayo. Ang batang iyon, napakabata pa. Itong mag-asawang ito, wala silang puso. Ang babaeng ito na nagpapakalat ng droga, siguradong magkakaroon siya ng parusa. Ang pinakamahalaga ngayon, tingnan muna ang bata. Ano ang gagawin? Ano ang gagawin? Ipagkatiwala ninyo sa amin ang bata. Dali! Mayroon pa, mahinang senyales ng buhay ang bata. Dalhin na natin siya sa ospital. CJ, tara na, tara na, tara na, tara na, bilisan mo. Bilisan ninyo ang paglakad. Nanay, anak, nawawala si Fanfan. Hinahanap ko na ang buong mansyon, pero hindi ko siya mahanap. Ang puso ko. Kinakabahan ako ng gusto. Fanfan. Sana wala namang nangyaring masama kay Fanfan. Mama, huwag po kayong mag-alala. Baka po si Banban ay naglalaro lang. Baka po lumabas lang siya. Paano po mawawala? Hindi ba't dapat nang maghanap? Mama, sa loob ng 10 milya, sino ba ang hindi nakakakilala kay Fanfan? Siya ang yaman ng aming pamilya. Kung may tao, magtangkang saktan si Fanfan, kahit isang buhok lang, ipaparamdam ko sa kanya, na hindi na siya makikita pa. Matatakot na ako. Hindi mahanap ni Fanfan. Matatakot na ako. Sana dumating pa tayo ng maaga. Huwag kang mag-alala. Ang batang ito, ang mabuting tao ay may proteksyon mula sa langit. Wala siyang magiging problema. Nga pala, nakipag-ugnayan na ba kayo sa pamilya ng bata? May telepono siyang relo. Kung ma-charge ang relo, makokontak na ang pamilya. Dapat makakontak na sila. Nahanap na namin ang buong paligid, pero hindi pa rin namin natagpuan si Miss Lane. Ito, ano ang gagawin natin? Fanfan. Asawa ko. Fanfan, ang telepono ni Fanfan. Mahal kong anak na babae, saan ka ba nagpunta? Hello, kamusta? Tawag po ba ito para sa pamilya ng bata? Ang bata po ay naaksidente. Ano? Ano? Naaksidente si Fanfan? Paano siya ngayon? Nasa daan kami ngayon, patungo sa People's Hospital ng syudad. Sa ngayon, mahina ang mga senyales ng buhay ng bata. Bilang anumang oras, maaari siyang malagay sa panganib. Mama. Mama. Kamusta? Kamusta?
Pakiusap, iligtas ninyo ang aming anak na babae. Ano man ang halaga, gawin ninyo. Walang problema sa pera. Pakiusap, tulungan ninyo kami. Dapat ninyong iligtas ang aming anak na babae. Pagkatapos nito, magbibigay kami ng malaking pasasalamat. Walang halaga sa pera. Lahat kami ay papayag sa iyong kahilingan. Iligtas ninyo lang po ang aming anak. Tutuparin namin ang inyong kahilingan. Hindi namin hinihingi ang kapalit sa pagliligtas ng buhay. At saka, isa rin po akong doktor. Huwag po kayong mag-alala. Gagawin po namin ang lahat. Ginamit ang pinakamalaking kakayahan para iligtas ang bata. Salamat, salamat. Hindi ka nagpapahuli, puting anghel. Mabuting tao ka. Sana'y may magandang kapalit sa'yo. Sino kayang demonyo ito? Kahit na nabangga ang anak ko. Kung mahanap ko siya, tiyak na papatayin ko siya. Kung mahanap ko siya, tiyak na papatayin ko siya. Hindi ito ang tamang oras para pag-usapan yan. Ang kaligtasan ni Fanfan ang pinakamahalaga. Magandang araw po. Salamat po. Pwede po ba? Pakiusap, alagaan niyo po ang anak namin. Pupunta na po kami sa ospital. Sige po, ganun na lang po. Makikipag-ugnayan po kami pagdating sa ospital. Punta na tayo sa ospital. Bilisan natin sa ospital. Pagbigay daan. Tiyaga lang. Magbigay daan. Doktor, doktor, ang pamilya ay naghihintay sa labas. Asawa, nasaan si Van Van? Bakit kayo nandito? Ang batang ito ay buhay pa pala. Tumawag kayo ng tao. Ilabas ninyo ang batang ito. Sa akin. Ilabas ninyo ang batang ito. Sa akin. Anong ginagawa ninyo? Puwersahang pumasok sa... Naniniwala ka ba na isusumbong kita? Sa salang pagpatay, ikaw, isusumbong kami? Gusto ko ngang makita. Kung sino ang magtatangkang makialam sa mga bagay ng pamilya Ming. Tama na. Ano ang ginagawa mo? Huwag kang gagalaw. Sino ang gustong pumasok sa pintuang ito ngayon? Kailangan nilang tapakan ang bangkay ko para makapasok. Juan. Anong nangyayari? Sino sila? Nanay, Lola, mukhang matalino at makatuwiran naman po kayo. Nasaktan niya po ang isang tao at tumakas pa. Ngayon ang bata ay nilalapatan pa ng lunas. Kung ngayon pa lang, kung ilalabas ang bata, talaga namang magiging pinsala sa inosenteng buhay ng bata. Juan, totoo ang sinabi ng batang ito. Mama, ngayon, hindi na mahalaga ang mga ito. Mahalaga ito, yung anak namin na si Fanfan. Itong emergency room ay kinuha ng batang ito. Kapag dumating na si Fanfan namin, baka sa labas na lang kami maghintay. At baka wala nang magawa, o Diyos. Nanay, ang pagbangga ng sasakyan ay pag-uusapan na lang natin mamaya. Una nating iligtas si Fanfan. Tama. Iligtas muna natin si Fanfan. Sipain ang pinto. Hilahin ninyo palabas ang tao. Lola, lumabas ka na. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Buksan mo ang pinto. Bitawan mo ako. Buksan mo ang pinto. Buksan mo ang pinto. Huwag mo nang pakialaman. Ituloy ang operasyon. Buksan mo ang pinto. Si Mama ba yan? Mama. Masakit. Lola, tama na. Huwag ka nang magsalita. Kanino ang buhay? Wala nang mas mahalaga sa buhay ng apo ko. Para sa apo ko, handa akong gawin ang lahat. Sino sa inyo ang kamag-anak ng pasyente? Kasalukuyang kritikal ang kalagayan ng bata. Nagtamo ng labis na pagdurugo. Kulangan ng dugo sa ospital. Kailangan ng agarang transfusion. Sino sa inyo ang maaaring magbigay ng dugo sa pasyente? Vice, bansa. Kung hindi pa kayo magmamadali, maaaring hindi na mailigtas ang bata. Ako, pupunta ako para mag-donate ng dugo. Ako ay may dugo na O-type. Pakawalan mo ako. Pakawalan mo ako agad. Gusto mo pa bang mag-donate ng dugo? Gusto mo pa bang magligtas ng tao? Isang malaking biro lang ito. Sinasabi ko sa'yo, kanina ay dahil mayroon akong gagawin. Kaya nagmadali akong umalis. Kaya ang munting nilalang na ito ay nakaligtas ng wala sa oras. Ngayon, wala sa inyo ang makapagliligtas sa kanya. Ikaw na babaeng baliw. Huwag mong gawing biro ito. Kung may masamang mangyari sa anak ko, hindi kita patatawarin. Ginawa mo na ang lahat ng masama. Wala ka bang takot na maparusahan? Kung hindi para sa sarili mo, para sa anak mo man lang, dapat matututo kang magpakatao. Tumahimik ka. Naalala ko na, ikaw pala. Ikaw ang nagmura sa akin kanina. Ang anak ko, dahil sa malas mong bibig. Kaya siya nagkaroon ng aksidente. Ngayon, sisirain ko ang bibig mong iyan. Asawa. Huwag mong pabayaan ang mga iyon. Hindi naman siya nagtatangkang maging mabuting tao. Pupunta ba siya mag-donate ng dugo? Kung ganoon, hayaan mo siyang mag-donate. Pakawalan. Bitawan mo. Asawa, ano yung ibig sabihin kanina? Hindi ka ba natatakot na iyong maliit na bata sa loob ay gumaling? Paano na lang kung magbago kami magpakailanman? Hindi mo ba narinig kanina? Ano nang sinabi ng nurse? Kulang na kulang ang dugo sa blood bank. Kapag dumating ang anak namin mamaya, baka kailangan din siya ng dugo.
Hindi ba't sinabi niya na siya ay may universal na O-type na dugo? Pagdating niya, gamitin na lang natin. Nandyan na pala. Mahal, ang talino mo naman. May isang taong gustong pumunta at maging tanga para sa atin. Eh di tayo naman, ang hindi sasayangin ang pagkakataon. Manonood na lang tayo. Nars, tama na ba ang dugo? Hindi pa, magpatuloy ka. Mas importante ang iligtas ang bata. Tama na, magpatuloy ka pa. Huwag mo nang isipin ang bata, pati buhay mo, delikado na. Salamat sa pagod mo, basta't mailigtas ang bata, lahat ng ito ay sulit. Tara. Anong ginagawa ninyo? Anong balak ninyo? Ang bag ng dugo, tanggapin ko na lang. Salamat sa pagdala ng mga bag ng dugo para sa anak ko. Mga bag ng dugong ito. Tatanggapin ko na. Salamat sa pagdala ng mga bag ng dugo para sa anak ko. Ibalik mo sa akin ang mga bag ng dugo. Ibalik mo sa akin ang mga bag ng dugo. Ibalik mo sa akin ang mga bag ng dugo. Ikaw, hindi ka ba may mataas na moralidad na gustong magsakripisyo para sa iba? Gusto mo bang magkaroon ng pusong tulad ng kay Buddha? Ang bag ng dugo na ito, kailangan ito ng anak ko mamaya. At saka, wala namang pagkakaiba, ang pagliligtas ay pagliligtas. Ibigay mo na lang sa anak ko, hindi yan bag ng dugo para sa anak mo. Ibalik mo sa akin ang bag ng dugo. Hintayin mo na lang ang anak mo. Kung kailangan, bibigay ako ng dugo sa kanya. Tingnan mo nga ang itsura mo, parang may sakit. Magkano ang dugo mo, na kaya mong ibigay? Bukod pa dyan, ang dugo sa bag na ito. Baka hindi pa sapat. Paano kung mamaya ay dadalhin na ng anak ko? Ang dami ng dugo na nawala. Kailangan ka pa rin namin magpatuloy sa pagdodonate ng dugo para sa kanya. Care. Huwag kang mag-alala. Ang dugo mo, hindi namin hahayaang sayangin. Sabihin mo na lang kung ano ang gusto mo. 200 piraso, kaya kong ibigay sa'yo. Sino ba ang maghahanap ng amoy ng iyong pera? Kahit na ako'y. Pero matuwid ang aking landas, at diretso ang aking upo. Hindi tulad ninyo, kahit gaano karaming pera, hindi mabibili ng pera ang inyong konsensya. Sabihin mo kung anong gusto mong sabihin, pero kailangan ko sabihin sa'yo. Ngayon, tanging ang anak ko lang ang mabubuhay. Konsensya. Anong silbi ng konsensya? Kahit anong dami ng konsensya ninyo, huwag na ninyong isipin na mailigtas ang anak ninyong babae. Tigil na kayo. Kung hindi ninyo ibibigay sa akin ang bag ng dugo, walang pag-asa ang bata. Ano pa ang isasalba? Hindi ba't narinig ninyo akong nagsasalita? Ang bag ng dugo, ito ay para sa anak kong babae. Yung maliit na bata sa loob, hayaan mo na siyang mamatay doon. Wala bang gamot na pangpigil ng pagdurugo sa ospital? Agad bigyan ng gamot yung bata. Pangpigil ng pagdurugo, agad. Wala bang gamot ba ito para sa mabilis na pamumuo ng dugo? Gamitin mo na sa bata. Pangontra ito sa pagdurugo. May pangontra nga. Pero itong pangontra, may karapatan ba ako na gamitin ito o hindi? Ang presyo nito, ang buhay ng tao ay napakahalaga. Anong gamot ang mas mahal pa sa buhay? Gamitin mo na muna ang gamot. Ako na ang sasagot sa lahat ng gastusin. Ang gamot na ito ay espesyal na ibinibigay ng ospital. Isang iniksyon lang, 3,000 yuan. Sigurado kang kaya mong bayaran. Napakamahal. Itong taong ito, gusto pang gumamit ng espesyal na gamot. Mamatay ka nga dyan. Yung nurse, bilisan mong kunin yung espesyal na gamot at ibigay mo sa akin. Pagdating ng anak ko, kailangan niya ito. Huwag mong sabihin isa lang. Kaya rin natin yan mabili. Basta mailigtas lang ang apo ko. Magkano man yan, hindi problema. Ang gamot na ito, inumin ko na. Huwag kang mag-alala, kahit magbenta pa ako ng lahat ng ari-arian ko. Hindi ako magkukulang sa anumang bayad. At ang mga magulang ng bata, nasa daan na papunta rito. Pakiusap, iligtas niyo muna ang bata. Iligtas niyo muna ang bata. Sapat na ba ang dugo? Ituloy mo ang paghila ko. Sige, pupunta na ako para kunin ang gamot. Pupunta na ako para kunin ang gamot. Anong kukunin mo? Anong gagawin mo? Pinagmamasdan ko kayo para iligtas ang batang ito. Ganoon kasipag, napaiyak ako. Muntik na akong umiyak. Sayang lang, ang mga eksena ninyong puno ng paghihirap, walang silbi sa akin. Ang lalaking iyon, kailangan kong makuha siya ngayon. At saka, ang gamot na ito at ang mga blood bag ay para lang sa aking anak. Ang anak ko ang dapat unahin. Ikaw, tapos na ba ang iyong pag-iingay? Buhay ang nakataya. Wala ka bang kaunting awa? Maglakas loob ka pang suntukin ako. Grabe naman ang lakas ng loob mo. Talaga bang nawala ka na sa katinuan? Huwag niyo akong hayaang makalabas siya. Huwag niyo siyang palayain. Pilitin niyo siyang ilabas. Huwag kayong magtuloy. Anong ginagawa ninyo? Pahirapan sila. Anong ginagawa mo? Bitawan ninyo ako. Anong klase? Bitawan ninyo ako. Tigil na.
asawa ko. Ano ba ang ginagawa ninyo? Lumayas na kayo. Wala ba kayong mga anak? Ang ginagawa ninyo sa inyong mga anak sa hinaharap, hindi ba kayo mahihiya? Babae, hindi mo ba ako tinamaan kanina? Ang lakas ng palo mo ha? Gusto kong makita mong personal. Kung paano mawawala ang anak mong babae. Lumabas ka. Anong ginagawa ninyo? Ano ang ginagawa ninyo? Dito ito sa ospital. Hindi ito lugar para sa kalokohan ninyo. Nilalaro ba ninyo ang buhay ng isang bata? Naglalaro kayo ng buhay ng isang bata? Kayo ba ang puno ng doktor dito? Magandang araw po. Ang aking anak ay ilalagay dito. Sana po, alagaan ninyo siya. Ang paggamot at pagliligtas ng buhay ay tungkulin at responsibilidad naming mga doktor bilang pamilya ng pasyente. Naiintindihan ko ang inyong kagustuhang iligtas ang anak at ang pagmamadali. Pero, pakiusap, magtiwala kayo. Sa mata ng mga doktor, bawat buhay, lahat ay bibigyan ng pantay-pantay na pagtingin. Lahat ay sisikaping iligtas ng buong husay. Doktor, sa palagay ko, marahil hindi mo nalamnan ng buo. Ang ibig kong sabihin kanina, ang ibig kong sabihin ay, ang mga bata rito, hindi ka pinapayagang magligtas. Ano ba ang pinagsasabi mo? Ito ay isang buhay. Na buhay na nilalang. Wala ba kayong paggalang sa buhay? Hindi ba kayo natatakot sa buhay? At isa pa, babalaan kita. Huwag mong harangan ang doktor sa pagpapagamot. Iyan ay krimen. Umalis ka sa daan ko. Kumusta? Ako si Ming Gigi. Kayo sa Dean's Office ni Pan ay aking mga kaibigan. Ginoo, wala akong pakialam kung sino ka man o kung sino man ang kilala mo. Nais ko sanang malaman mo, sa mata ng mga doktor namin, bawat buhay ay mahalaga. Sa harap ng buhay at kamatayan, walang pinipili. Huwag mo akong pag-aksayahan ng oras. Magaling kong doktor, pakiusap magpahinga ka muna rito ng maayos at mag-imbak ng lakas, para pagdating ng aking masunuring anak na babae, ay kakailanganin pa kita, para buong puso mong iligtas siya. Pagkatapos nito, sinasabi ko sa iyo, bibigyan pa kita ng mas malaking sobrang pera, tungkol naman sa babaeng nasa likuran mo, at sa anak niya. Hayaan mo na siyang mamatay dyan. Huling beses ko nang sasabihin, ang batang babae sa operasyon ngayon, napakadelikado, kayo'y narito, ang bawat minutong nasasayang, ay maaaring maging sanhi ng pagkawalan kanyang buhay. Kaya ninyo bang panagutan iyan? Huwag ninyong baliwalain ang aking babala. Magdusa kayo sa parusa. Sasabihin ko sa iyo, kung hindi lang dahil kailangan mong iligtas ang anak ko. Maniwala ka o hindi, maaari kitang gawin na hubarin ang suot mong damit. Hubarin mo yan at umalis ka na. Masama, masama, lalabanan kita. Sigaw ka. Sige, sumigaw ka pa. Sasabihin ko sa'yo, mga katulad ninyo, mababang ends, nasa harapan natin. Kaya't para lang sila mga cute na hayop, na walang magawa kundi mag-ingay. Jimeng, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Kung patuloy kang manghaharang, huwag mong sisihin kung hindi kita igagalang. Ikaw lang ang mang-aapi sa akin, sige. Ikaw lang naman na lalaki ang gustong mang-api sa amin. Mukhang gusto mo lang magpakita ng tapang sa harapan namin. Gusto mo? Ginulat ninyo kami. Tara, Tara. Gusto kong makita kung paano ka mamamatay. Ganun ba? Tingnan mo ito. Ikaw, maliit na cute, nagtangka ka pang mag-video sa akin. Akala mo ba na ganito ay makakapagpanakot sa akin? Naipadala ko na yung video sa reporter ng pahayagan. Wala nang silbi kahit itapon mo yung cellphone mo. Ginoong Meng, sabi mo, kung ang inyong pamilya ay gumawa ng maraming kasamaan at tumakas pagkatapos ng aksidente at nanghasit ng kaguluhan sa ospital at sinaktan ang mga inosenteng bata at nalaman ito ng publiko, ang inyong pamilya ba ang mga Meng ay masisira ang pangalan, nangahas kang pagbantaan ako. Ayaw kong pagbantaan ang sinuman. Gusto ko lang iligtas ang buhay ng bata. Meng, parating na ang mga reporter kung mapapanood nila na ikaw ay buhay pa. Maaring masisilayan nila ang pagkamatay ng bata. Kaya ang imahe mo bilang isang malaking negosyante ay mawawasak lahat. Magbigay daan. Doktor, pakiusap. Iligtas niyo po ang bata. Sige, sige. Ako na ang bahala. Anong ginagawa mo? Walang makakapalag sa kanya ngayon. Walang makakapalag sa kanya ngayon. Ibalik mo sa akin. Ibalik mo sa akin. Ibalik mo sa akin.
Bitawan mo. Ibibigay mo sa akin. Ibigay mo sa akin. Tingnan mo, anong ginawa mo? Mahal, ikaw, ang sweet mo. Hindi pa kita pinapalampas. Sinira mo pa ang blood bag ng anak ko. Akala mo ba dahil nagdala ka ng reporter? Kaya mo akong pagbantaan, di ba? Tawagin ninyo sila. Paalisin ninyo silang lahat. Baliw kang babae ka. Sana'y mamatay ka. Bitawan mo ako. Lahat. Nakatanggap kami ng reklamo na ang iyong asawa ay sangkot sa hit and run. Hindi mo lang siya pinagsabihan, kundi tinakpan mo pa siya. Tama ba? Bilang isang kilalang negosyante. Sa Jinghai, pinoprotektahan mo ang iyong asawa, pagtatangkang pumatay sa kalye, pati na ang pagpapaluhod sa tao. Alam mo ba na ang ganitong mga gawain ay maaaring magdulot ng napakasamang epekto? Lahat, maghinay-hinay tayo. Pakinggan ninyo at ipapaliwanag ko. Lahat ng ito ay isang hindi pagkakaintindihan. Oh, pagkakamali, Doktor. Mahalaga muna ang iligtas ang bata. Wala na ang pakete ng dugo. Ipatuloy mong kunin ang dugo ko. Ito, ako. Pumunta ka na at kunin ang espesyal na gamot. Wala kang kailangang ipag-alala tungkol sa bayarin. Nasa daan na ang mga magulang ng bata. Papunta na sila. Kung kinakailangan, ako na ang mag-aabono. Sige, pupunta na ako agad. Hindi ka pupunta. Lahat kayo. Pumasok na kayo ngayon. Hilain niyo tong maliit na kuti palabas. Darating na ang anak kong babae. Sa ospital, ang emergency room. Kailangan para sa anak kong babae. Asawa, baliw ka ba? Ang daming reporter. Ganito ka magsalita. Hindi ako baliw, mahal. Ikaw pa naman ang pinakamayaman sa Jinghai. Hindi ba't hindi ka nila kayang takutin? Pakinggan niyo akong mabuti. Kung may maglakas loob na magsabi ng masama tungkol sa asawa ko at sa akin sa media, hindi ko siya palalampasin. Anong sinabi mo? Hindi ko inisip na ang misis ng pinakamayamang tao ay isang babaeng naninirang puri. Kailangan ko siyang ibisto. Kailangan ko siyang ibisto. Kailangan ko siyang ibisto. Aba, naglakas loob ka pang kunan ako ng litrato. Gusto mo na bang mawala ng trabaho? Ikaw na babaeng palaaway, binato mo pa ang gamit ko. Hintayin mo lang, ibubunyag ko sa buong bansa. Ang tunay mong ugali, ibubunyag ko ang lahat. Ikaw, isang bobo, makinig kayong lahat ng mabuti. Ang asawa ko ay ang pinakamalaking may-ari ng inyong pahayagan. Maniwala kayo o hindi, isang tawag ko lang. At lahat kayo ay mawawala, magpak at umalis. Ibubunyag ninyo ako, di ba? Sige. Sadyang, sa inyong pahayagan, may ilang reporter na walang modo, na nagsasabi ng masasamang bagay tungkol sa akin at sa asawa ko. Ano? Ang gagawin ninyo para maayos ito? Ayaw mong maligaw sa industriyang ito, hindi ba? Huwag mong gawing problema si Jane G. Meng. Kung hindi ka mapatawad ni Gian Meng ngayon, kailangan mong mag-ayos ng gamit mo, at umalis sa kumpanya. Maglisan ka na. Pangulo he. Ako. Naiintindihan ko na. Bakit kayo nakatambay pa? Agad, alisin niyo itong mikropono. Kuha niyo na ito. Tama. Agad, burahin. Anong klaseng negatibo ito? Bakop ito ng mga rehistradong dokumento. Wala ni isa dapat ang matira. Nakita mo ba? Sila, mga mababangis na mamamahayag lang. Dapat silang pagdusahan. Bigla siyang naging tahimik. Asawa, kapag nasa labas, nagmumungkahi ito ng imahe ng Meng Group. Mas mabuti pang iwasan ang gulo. Sa harap ng mga media, dapat mag-ingat sa pagsasalita. Huwag mong sirain ang imahe ko bilang isang matagumpay na negosyante. Opo, asawa ko. Umalis ka na. Umalis ka na. Umalis ka na. Hindi kayo pwedeng umalis. Ayaw din namin. Pero nakita niyo rin kanina. Wala rin kaming magawa. Tara na. Galit na si Jimeng. Kung hindi pa tayo umalis, pati ang trabaho natin mawawala. May isa pang bata sa loob na naghihintay ng tulong. Pinagalitan kayo ng kaunti at natakot na kayo. Ito ay isang buhay na tao. Kung aalis kayo, ang bata sa loob, wala na nga talagang pag-asa. Hindi ba kayo mga mamamahayag? Nasaan ang inyong profesional na asal at ang inyong pagmamahal sa katarungan? Hindi ba dapat ninyo iulat ang lahat ng kawalang katarungan sa mundo at labanan hanggang sa huli ang mga madilim na puwersa? At labanan hanggang sa huli ang mga madilim na puwersa. Ang pinakamalaking masasamang tao ngayon, nasa harapan na ninyo. Talaga bang mananatiling walang kibo kayo at makikialam pa sa kasamaan? Isang simpleng tao lamang ako, hindi gaya ninyo ng mga piling tao. Pero alam ko na ang aygi ng mamamahayag. May mata ang Diyos sa ginagawa ng tao. Mabuhay ng matuwid. Dapat maging malinis ang konsensya ninyo. Pag alis ninyo ngayon, sa natitirang buhay ninyo, makakatulog pa ba kayo ng mahimbing? Mga Ginoo at binibini, dito sa Jinghai, hindi madaling makahanap ng trabaho, hindi ba? Magkano ba ang halaga ng konsensya? Basta't kayo ay maging masunurin.
Tinuturuan ko kayo, hindi ko kayo pababayaan. Amoy na. Kayo. Nakita niyo ba? Pinaghirapan mo. Ang mga hinahanap ninyong mga patibong para sa buhay, ay wala kundi mga trabahado. At hindi ba't sa isang o dalawang salita ko lang, ay natatakot na sila. Nakikita ko kayong lahat, parang mga cute na bata lang. Nang aapi gamit ang kapangyarihan, masyadong malakas at nanghihirapan, darating ang araw, na may magpapaamo, sa iyo. Dito sa Jinghai City, ang angkan namin, ang mga meng, ay parang Diyos. Sino ang makapagpapaamo sa akin? Sino ang mangangahas? Mahal. Sinabi mo, maganda ba ang sinabi ko? Tama. Sa Jinghai, kaya kong gawing tama ang mali. Kayo naman, ganito ang pagpapahayag ninyo sa akin. Sabihin lang, ang grupong Meng, nakita ang kanilang kalunos-lunos na kalagayan, at nagplano sila, na sagutin ang gastusin sa medikal ng kanilang anak na babae. Pero ano ang nangyari? Sila pa ang nagbintang sa amin, at inagaw pa nila, ang silid pangagap ng anak ko. Walang utang na loob. Nagbabayad ng kasamaan sa kabutihan, tulad ng dregs ng lipunan. Ganyan na lang ang pagpapahayag nila sa akin. Narinig mo ba? Ang saya. Naisip ko na ang pamagat ng balita. Naisip ko na, tinatawag na, mag-asawang Meng, nagmumungkahi ng kabutihan. Ngunit pinagbabayaran ng mga malupit na mamamayan na nanghihingi ng utang na loob. Utang na loob. Asawa, sinasabi mo ba na may talento ako? Talaga naman, ang misis ko, sobrang talino. Ang dami nilang tao. Anong tinitingnan nyo pa? Kuhanan nyo na ako. Anong tinitingnan nyo? Tiningnan ko kayo. Kung hindi mo pa ako kukunan ng video, walang mangyayari. Hindi ka na makakapasok dito. At ikaw, lumapit ka at kunan mo ako. Kunan mo akong mabuti. Sige. Kayo na ang baliktad ang tama at mali. Pinagpapalit ang tama at mali. Kaya pala ang tinatawag mong dakilang negosyante. Ay ganito pala ang imaheng ipinapakita. Hindi ko talaga inasahan ang makapangyarihang pangulo ng Ming Group na taon-taon ay nagdonasyon ng milyon-milyon para sa mga bata sa mga liblib na bayan. Kaya pala isang malupit at mabagsik na tao. Mahal kong bata, sinabi ko na, kayong mga mabababang tao, sa harap namin, wala kayong kwenta, tawa lang kami. Alam mo ba, kung ano ang ibig sabihin ng igalaw ang daliri? Parang pinipinsala, ang langgam, kaya ko kayong puksahin. At saka itong opinyon publiko, lagi, nasa panig namin. Ikaw, hindi na kayang tiisin ng bata, kung hindi pa ito maagapan, hindi na ito maaayos. Huwag mo nang alalahanin sila, pumunta ka na at iligtas ang bata. Iligtas, anong gamit mo para iligtas siya? At ikaw, maging mahinahon ka, manatili ka rito, Ginang Meng, ang bata ay malapit ng mamatay. Pakiusap, tulutan ninyo akong iligtas siya, pinapangako ko, pagdating ng inyong anak, agad ko siyang ililigtas. Huwag kang mag-aksaya ng oras, pakinggan mo ako, kung hindi mo ako susundin. Pipilitin kong ipahinto ka, ng lahat ng ospital. Gagawin kong hindi ka makapasok. Sa industriya na ito, makakaranas ka ng karma. Ano nang ginagawa mo? Okay, hindi niyo ba siya ililigtas? Hindi niyo ba siya ililigtas? Ililigtas ko na siya mag-isa. Pigilan niyo siya. Tingnan natin ngayon kung sino ang mga ngahas na pigilan siya. Palo. Palo mo sa loob. Kung masaktan, ako ang bahala. Bata. Babae. Sinabi ko na ang lahat. Hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ko? Yung batang nasa loob. Kailangan niyang mawala. Wala na ang bata. Wala na ang maliit na kaakit-akit. Bakit? Bakit ninyo kailangan maging ganito kalupit? Isa pa siyang bata. Tumutulong sa kasamaan, tumutulong sa masama. Isang buhay na bata, na hindi nandyan sa harap ninyo. Kayo ang mga pumatay. Itong maliit na kitty sa loob, ay makakasama kayong dalawang magulang, at maghihirap sa natitirang buhay, at ako, ay gumawa lamang ng isang mabuting bagay. Iniligtas mo lang siya ng maaga. Dahil sa kahirapan, kaya mo na lang basta-basta, ang kinin ng buhay ng isang bata. Dahil sa kahirapan, kaya mo na lang basta-basta itakwil ang kanyang kinabukasan. Sino ka ba sa tingin mo? Dahil lang sa asawa ko. Ang pinakamayamang tao sa Jinghai, dahil lang sa baon ko sa isang araw, ay katumbas na lang sa inyo, mga empleyado, sa isang taon o kahit 10 taon. Kayong mga cute, ngayon ay nakikipag-usap sa akin dito. Anong karapatan? Anong kinakalabit mong hinaharap? Nagmumuni-muni ako, dahil ba sa'yo, maliit na cute, karapat-dapat ka?
kayo, mga maliit na cute. Ngayon, nakikipag-usap sa akin. Anong karapatan? Ano nang pinag-uusapan natin kinabukasan? Buntis ako. Dahil lang sa iyo, maliit na cute na bagay ka. Ang kapal mo naman. Per, para bang sa tingin mo? 1 milyon ay kulang na kulang. Ganito na lang. Gusto mo ng marami? Sabihin mo kung ilang. Sino ang may gustong amoy pera mo? Isang buhay na bata. Ang pinatay ninyo. Makakalma kayo. Tumabi ka. Anak. Juan, huwag na natin silang intindihin. Bakit hindi pa dumarating si Fanfan? May nangyari kaya sa kanya? Nanay, huwag po kayong mag-alala. Naayos ko na po ang lahat. Bibigyan ko sila ng malaking gantimpala. Sila ay mga cute na tao na madaling mahulog sa pera. Kahit na hindi nila gusto ang kanilang buhay, magpapakahirap pa rin silang iligtas. Si Fanfan ng pamilya namin. Huwag kang mag-alala, inay. Asawa, mas mabuti pang tumawag ka. Hindi pa dumarating si Fanfan. Hindi rin ako komportable. Tumawag ka. Fanfan. Fanfan. Paano wala? Siya ang anak ko na babae. Wala ba siyang anak na babae? Siya. Siya ang anak niyo. Kayo, ang mga magulang ng batang ito. Hindi ko inasahan na ang tinamaan niya pala ay ang kanyang tunay na ina. Walang kasing trahedya. Oo nga. Napakasama naman ng kapalaran ng batang babae. Iniwan pa siya ng kanyang sariling ina at tumakas pa. Pinigilan pa ang pagsagip sa kanya at sa huli ay namatay sa ospital. Fanfan. Fanfan. Babae. Napakasama mo naman. Binangga mo ang sarili mong anak. At tumakas ka pa. Hinarangan mo pa ang pagsagip. Napakasama mo. Fanfan. Ikaw na babae. Sinasaktan mo ang apo ko. Hindi kita tinamaan. Hindi kita tinamaan. Hindi kita tinamaan. Hindi ka kain ng tigre ng anak nito. Pati yung maliit na batang cute, hindi ka pa kaya. Hindi kita tinamaan. Ibalik mo ang apo ko. Ibalik mo ang apo ko. Fanfan. Gisingin mo si Lola. Papatayin kita. Ginoong Meng, huwag kang magpadalos-dalos. Bitiwan mo ko. Pinatay ko siya. Fanfan, aking mahal na akong babae. Ikaw. Ikaw ang nag-utos sa aking ibalik ang sasakyan. Ikaw ang nag-utos sa aking mag-ikalawang apak. Ikaw ang nag-utos sa aking patagilid siya. Akin. Fanfan. Ikaw. Ikaw ang pumatay kay Fanfan. Kung pababain mo ako sa sasakyan, hayaan mong makita ko ang ating mahal na anak. Fanfan, hindi naman niya magagawa yun. Ikaw. Ikaw ang pumatay sa sarili mong anak. Hindi ako tao. Hayop ako. Sinaktan ko ang aking anak. Anak. Fanfan. Fanfan. Umalis ka na. Huwag mong hawakan ang apo ko. Ikaw. Kayong dalawa. Pumatay sa apo ko. Ang anak ng nanay ko. Bilisan mo. Iligtas ang tao. Ako ang nanay mo. Tingnan mo ang nanay mo. Imulat mo ang iyong mga mata. Tingnan mo ang nanay mo. Fanfan, huwag ka nang matulog. Fanfan, gising ka na. Mama, pakisuyo na. Fanfan, gumising ka na. Fanfan. Ang
Ang kutsilyo ay hindi tumutusok sa sarili mong katawan, kaya hindi mo alam kung gaano kasakit, kung hindi mo lang ako pinigilan. Ang anak mo ay hindi sana namatay. Ikaw na malikot na bata. Hindi ba sinabi ko sa iyo na huwag kang magtatakbo-takbo? Bakit hindi mo ako sinunod? Bakit hindi mo ako sinunod sa akin? Anak ko, sumasagot ka ba sa akin? Naglalaro ka ba? Mabait, hindi ba? Tingnan mo si mama. Tingnan mo si mama. Magising ka. Magising ka, anak. Gumising ka. Gumising ka. Gumising ka na, mahal ko. Mahal ko. Ang aking fan-fan. Umalis ka. Fan-fan. Asawa ko. Huwag mong gawin yan. Huwag mong titigan ako. Masakit sa puso ko. Natakot ako. Ikaw. Ikaw ang bumangga at pumatay sa anak ko. Hindi ako. Hindi ko alam kung sino ang pumatay. Paano nangyari na kay Fan-Fan? Sila yun. Sila yun. Hindi nila agad na idala si Fan-Fan sa ospital para mailigtas. Sila ang may kasalanan sa pagkamatay. Manahimik ka. Kung gayon, sabihin mo sa akin, bakit nakahiga ang taong iyon sa kama? Ang anak ko yon. Hindi ko alam. Bakit kaya nandito si Fan-Fan? Nakahiga? Asawa ko. Pakisuyo. Patawarin mo na ako, ha? Patawarin mo na ako, ha? Anak. Anak, pwede nating magkaroon ulit ng anak. Ano ba ang sinasabi mo? Ikaw. Ikaw ang nakabangga at pumatay sa anak ko. Bakit hindi ka tumitingin sa daan habang nagmamaneho? Bakit ikaw? Bakit mo kailangang hadlangan ang ambulansya? Sila ang nagbigay daan sa buhay ni Fan-Fan. Bakit mo kailangang hadlangan sila? Ang sama mo naman. Napaka-cruel mo. Halos na. Halos na talaga. Naidal na siya sa ospital. Anak na babae. Gising. Anak ko. Gising na. Patawarin mo ako, anak. Uuwi na tayo sa bahay, okay lang ba? Tingnan mo si Papa. Uuwi na tayo sa bahay, okay lang ba? Kayo. Kayo ang pumatay kay Fan-Fan. Kayo ang pumatay sa anak ko. Bakit hindi niyo sinabi sa akin agad? Ang anak kong si Fan-Fan. Ganon. Tiyakin kong madadala ko siya sa ospital agad. At hahanap ako ng pinakamahusay na medikal na koponan para sa kanya. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Kayo ang pumatay sa anak ko. Pabayaran ko kayo para sa buhay ng anak ko. Tama na ba ang kalokohan mo? Ikaw ang nagbigay ng pangalawang pagkakasagasa pagkatapos ng aksidente. Ikaw ang humadlang sa ambulansya. Ikaw ang kumuha ng mga bag ng dugo at mga espesyal na gamot. Ikaw rin ang humadlang sa ospital sa paggamot. Mayroon pa tayong maraming pagkakataon. Maari sanang mailigtas si Van-Van. Pero lahat ng pagkakataon, sinira mo. Meron tayo sanang maraming pagkakataon na mailigtas si Van-Van. Pero lahat ng pagkakataon, sinira mo. Ang iyong kasakiman at kamangmangan, ang pumatay sa iyong anak, nahihiya ka pa, inaako mo pa ang kasalanan ng iba, nag-report na ako sa pulis. Paglabag sa batas sa kalsada, walang respeto sa mga alituntunin, mga katulad mo. Mas mabuti pang hayaan na ang pulis ang mag-asikaso. Lahat kayo, mga cute na bata, ikaw, maliit na cutie, na nagpahintulot na mamiss ng anak ko, ang pinakamainam na oras ng paggamot. Kayo ang pumatay sa anak ko. Tumahimik ka. Ang dapat magbayad ng buhay, ay ikaw, hindi ako. Asawa, hindi ko kasalanan. Sila ang pumatay kay Fan-Fan. Ibinili ng buhay. Sila ang pumatay kay Fan-Fan. Ibinili ng buhay. Anak, umuwi na tayo sa Papa. Iuwi na kita sa Papa. Asawa ko, pag-ibig ko sa'yo. Tulungan mo ako, pakiusap. Ang tagal na nating magkasama. Kasama kita sa lahat ng paghihirap natin. Hindi pwedeng dahil lang kay Fan-Fan. Iwanan mo ako. Halika na, asawa ko. Gumagawa ang tao. Ang Diyos ay nanonood. Ikaw mismo. Ang sumira sa aking anak. Ito ay aking parusa. At sa iyo rin. Dumating na ang inspektor. Dumating na ang inspektor. Tumatanggap kami ng report. Mayroong nagtakbong motorista. Sadyang sinaktan ang iba. Sino si Sia Juan? Huwag akong hulihin.
Iangi, Xia Juan, may nag-report laban sa iyo, pag-aabandona sa laban sa aksidente. Malicious na pananakit sa tao, ang hihimasok sa kaayusan ng medikal. Pwede po ba kayong sumama sa amin? Huwag, asawa, tulungan mo ako. Magandang araw, Inspektor. Para sa mga masasamang ginawa ng aking asawa, taimtim akong humihingi ng paumanhin. Hindi ako magtatakip ng anumang kasalanan. Mas pipiliin ko pang sabihin ang lahat ng katotohanan. At kasama ko kayo. Sa inyo, kilalang kilala ni Director Chen. Si Ginoong Meng, sumama ka na rin sa amin. Anong ibig sabihin ito? Mali ang pagkakaintindi. Hindi mali. Hindi pwedeng magbigay daan ang batas sa mga labag dito. Walang sinumang may kalayaan sa ganyan. Ginoong Inspektor, nais kong magsumite ng ebidensya ng krimen. Handa akong magbigay ng aking kontribusyon upang labanan ang krimen. Kanina sa ospital, nagkaroon sila ng kaguluhan at pananakit, nagdulot ng kamatayan, at ang video ng aksidente at pagtakas. Ni-record ko lahat. Ibibigay ko na sa inyo ngayon para maparusahan ang mga masasama. Mag-aangkin ka ba laban sa akin? Ako iyon. Masipag din naman kaming mga mamamahayag. Katibayan, ang aking katibayan. Katibayan, matandang katibayan. Hindi kailanman luluhod sa masamang kapangyarihan. Tara, kilala ko si Director Chen. Huliin mo ako. Mag-ingat ka, baka mawalan ka ng posisyon. Huwag mag-alala, Ginoong Meng. Lahat ng may kinalaman sa iyo, lahat ng mga ugnayang panlipunan, aalagaan ko ng masusi. Kung may sino man, na mga haspa sa harap ng maraming mata, na ipagtanggol ka, hindi rin siya makakatakas sa parusa. Umalis ka na. May ganti sa mabuti't masama, may bunga ang bawat gawa. Hindi ko lang inaasahan na ganito kabilis ang pagdating ng ganti. Nararapat lamang ito sa kanila. Pero, sayang si Fan Fan. Isang mabuting babae naman siya. Pero ang malas niya sa mga magulang niya. Sana sa susunod na buhay, si Fan Fan ay mapanganak sa isang mabuting pamilya at sumaya sa paglaki. 10 taon. Kahatulan ng pagkakulong. Grupo ng Meng, malaking pagbagsak sa merkado ng mga stock, idineklara ang pagkabangkarote. Bibili ng prutas, mga sariwang prutas, kainin na at bumalik, sige, malalaki at matamis na mga dalandan. Sino ang gusto ng dalandan? Magandang umaga, magandang umaga, magandang umaga, magandang umaga, bro. Simula na ng trabaho. Kunin mo. Hawak, 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 hawak. Ipriyang. Ang swerte naman. Oo nga. Maganda ang panahon ngayon. Oo nga. Sa wakas, sumikat ang araw. Isang gulong na umiikot pabalik. Dapat ang tao ay tumingin paabante. Tama ba? Oo. Tatlo. Ang kaakit-akit na si Fan Fan. Sana wala kang sakit sa mundong iyon. Sana makatagpo ka ng mabubuting magulang sa susunod na buhay. Sana magtagumpay ka. Lahat kontrolado.